Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa, tayo ay pinapaalalahanan na ang ating kinikilalang Hari, Panginoon at Diyos ay Hari ng kababaang loob. Nagpakababa, simpleng-simple, naglilingkod sa halip na paglingkuran. Ito yung narinig natin mula sa unang pagbasa, di po ba? Ito ay hango sa aklat ni Propeta Zacarias. Sion, magalak ka at magdiwang, umawit ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagpakumbaba siya, nakasakay sa isang bisirong asno. Ito yung ipinagdiriwang natin tuwing linggo ng Palaspas, di ba? Si Jesus ay dumating sa lungsod ng Jerusalem, nakasakay sa asno. Halos kitang-kita sa kanyang itsura ang kababaan. Hindi sa kinakitaan ng pagmamataas, ng kayabangan, bagkus kay Jesus na hari makikita ang kababaang loob. At totoo naman, di po ba? May mga pagkakataon sa itsura pa lang ng tao, makita labang natin ang tao para bang iba na agad ang dating. Sinasabi natin sa ating sarili, o kung medyo hindi mapigil ang dila, sinasabi natin sa kasama natin, ang yabang nitong taong ito. Sa dating pa lang, sa itsura pa lang, masasabi na nating mayabang. Paano pa kung magsalita? Ay talagang mayabang. Magandang pagnilayan itong mga paalaalang ito ng ating ebanghelyo. Sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong napapagod na at nabibigatan sa inyong pasanin sa buhay, at pagpapahingahin ko kayo. Pero ang tanong, papaano ba tayo dapat lalapit sa Diyos? Kinakailangan ba tayong lumapit sa Kanya na para tayong nagmamataas? Na para tayong nagmamalaki? Na para bang tayo ay nagmamayabang? Na para bang alam natin lahat? Na para bang tayo ay pinakamarunong sa lahat? Ganyan ba kung paano tayo lalapit sa Diyos? Di ba hindi? Sapagkat malinaw, ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos na nagpapakababa, Diyos na naglilingkod. Kaya sino ka para lumapit sa Diyos na nagpapakababa at ikaw naman ay nagpapakataas? Minsan, magandang pansinin ang mga posture sa pagdarasal. Ano yung posture na ginagawa mo madalas kapag ikaw ay nagdarasal? Halimbawa, nakaupo, nagdarasal ng rosaryo. Ano ang posture? Naka-cross leg? Ang kamay, nakaganito? Maliit pa lang tayong bata, itinuro na sa atin ang proper posture when sitting. Alam nating lahat yon. Lalo na yung mga may edad, mahigpit ang turo sa eskwelahan noon. Kapag hindi ka nakaupo ng maayos, may panghawak na patpat si teacher, papaluin ang kamay mo, umayos ka. Bakit pag nagdarasal, hindi natin magawang ayusin ang ating posture?
kapag nakatayo at nagdarasal, papaano tayo talaga tumatayo ng maayos habang nagdarasal? Standing on one foot? Yan na ba talaga ang maayos na pagtayo kapag nagdarasal? Minsan nakakalimutan natin itong mahahalagang mga bagay na dapat ginagawa natin. Simpleng mga bagay, ordinaryong mga bagay, pero nagpapakita ng kung papaano tayo tunay na nagdarasal sa Diyos. Pansinin nyo, balikan nyo yung inyong mga ginagawa kung papaano ba kayo nagdarasal. Kung papaano ba tayo nagdarasal. At maganda ring ipaalaala na sa ating pananalangin, tayo ay nagdarasal sa banal na misa bilang isang pamilya ng Diyos. Tayo, ang mga anak ng Diyos, magkakasama tayong dumadalangin sa Diyos sa banal na misa. Kaya kung minsan magandang pansinin din yung mga pananalita natin. Kasi minsan inihihiwalay natin ang ating sarili sa ating pananalita. Minsan may mga nagko-comment sa Facebook page ng parokya. Sinasabi doon, kayong mga Katoliko. Bakit? Hindi ka ba Katoliko? Kayong mga taga-simbahan. Bakit? Hindi ka ba nagsisimba at parang inihihiwalay mo ang sarili mo? Yung iba, walang pakialam sa ginagawa sa simbahan. Basta't makikita mo nagsisimba, pero minsan nga hindi pa tapos ang misa, umaalis na. Bakit? Sobrang busy ba? Inihihiwalay ang sarili. At ang pinakamasakit, may mababasa kang comment sa Facebook page, magaling lang kayong humingi ng donasyon. Ang sakit namang magsalita. Kayo, bakit inihihiwalay mo ang sarili mo? Ganyan ba tayo magdasal? Ganyan ba tayo, mga Katoliko? Lumapit kayo sa akin ng buong kababaang loob. Huwag kayong lumapit sa akin ng parabang kayo ang pinakamataas. Talinhaga ng Pariseo at Publikano. Sabi doon sa talinhaga, ang Pariseo mula sa labas, dire-diretsong pumasok ng simbahan, pumunta sa harapan, nakataas ang ulo at naglitanya ng lahat ng kanyang, sa tingin niya, mabuting ginagawa niya. Panginoon, nagbibigay ako ng 10%. Panginoon, tumutulong ako sa simbahan. Panginoon, ginagawa ko at sinusunod ko ang mga utos. Panginoon, hindi ako katulad ng publikanong iyon na nasa likod. Makasalanan yon, Lord. At sinabi ng kwento, yung publikano na pumasok, ni hindi magawang pumasok at dumiretso sa harapan, nandun lang sa likod, nakayuko, nahihiya ang kanyang dasal. Panginoon, patawarin mo po ako sapagkat ako'y makasalanan. At ano yung sabi ng talinhaga? Ang mas pinakinggan ng Diyos na dasal ay yung dasal ng makasalanan at hindi yung dasal ng Pariseo. Hindi pinakikinggan ang dasal ng isang nagmamataas, nagmamalaki,
nagmamayabang. Ang Diyos na ating hari ay hari ng kababaang loob. Tularan natin siya at hingin natin ang biyaya na tunay na matularan natin siya sa salita at sa gawa. Amen.